nyo ba na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kung matatandaan nyo, hinamon po niya yung Mauti Group na naging dahilan, mga kababayan, ng pagkawasak ng Marawi. Kung matatandaan nyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, December 2016, mga kababayan, naglabas po ng pahayag itong si dating Pangulong Duterte na hinahamon po niya ang Mauti Group na kung saan, mga kababayan, naging dahilan ng matinding gera sa pagitan ng gobyerno at nitong mga terorista, mga kababayan, dyan po sa Marawi. Ngayon, nung natapos ng gera, mga kababayan, saglip na pagandahin ni dating Pangulong Duterte at ibalik sa dati ang Marawi City, na pabayaan po niya. At ngayon, si PBBM, mga kababayan, ang gumagawa ng paraan para maibalik ang Marawi sa dati. Ano po, nung hindi pa po nagkakaroon ng gera at maibalik yung mga nasira, mga kababayan, especially yung mga paaralan. So ngayon, pakinggan muna natin. Siguro liliitan ko na lang kasi baka makapiright tayo. Pakinggan muna natin, mga kababayan, etong nakita nating balita kung paano hamunin ni dating Pangulong Duterte yung Mauti Group. Eto, i-play po natin. Attack on Marawi City came barely 6 months after President Duterte spoke about Pakinggan military nyo na lang, operations against the terror group. Pakinggan nyo na lang, mga kababayan, kasi baka makaka-copyright tayo. In a speech before the Wallace Business Forum dinner, the president even challenged the Mauti Group to attack Marawi City, where he said government forces will be waiting for them. Dito sa Mindanao, it remains to be a troubled land. Itong Mauti, news was carried by a Ngoro ambassador, former. Sabi niya na maghinto sila basta maghisto ang military sa operation. No, you do not put any condition. Ako yung gobyerno. Bakit ako maghinto? Because they threatened to go down for the mountains to burn Marawi. So go ahead. Be my guest. We will wait for you there. Yan. Kita niyo, mga kababayan, hinamon niya kasi dito, mga kababayan, yung Mauti Group. Kaya nagkaroon ng matinding gera dyan po sa Marawi. Tapos after nung gera, hindi naman po, mga kababayan, tinutukan ni dating Pangulong Duterte na maibalik sa dati ang Marawi City. Kaya nga kung titingnan nyo, kahit yung mga paaralan doon, talagang giba-giba, mga kababayan. Marami ang nawala ng tahanan. Marami ding mga kababayan Pilipino po natin na nagbuwis ng buhay dahil po sa kayabangan ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, okay lang sana, mga kababayan, kung dinaan na lamang po sa maayos na pag-uusap ng gobyerno at saka ng mga terorista, mga kababayan, especially ng mga taong labas, ito pong kanilang hidwaan, mga kababayan. Mas okay pa sana kung pinag-usapan na lamang po nila ng mas maayos, hindi na sana humantong pa sa napakatinding gulo na naging dahilan, mga kababayan, ng pagkawala ng maraming buhay ng mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Marawi, especially ng maraming tirahan ng mga kababayang Pilipino po natin dyan. Hanggang ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo yung mga bahay dyan sa Marawi, marami pa rin po talaga dyan ang hindi pa rin talaga ayos, mga kababayan, at yung iba, mga kababayang Pilipino natin dyan lumikas na dahil nga sa nangyari dyan po sa Marawi. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Walang problema. Bakit sunugin mo ang Marawi na? Those are the things that sabi ko, I am the government, do not place conditions on my shoulder. Ayan. So ngayon, punta tayo, mga kababayan, dito sa nakita nating balita na kung saan, mga kababayan, si PBBM po noong nakaraang araw personal na bumisita at nagpunta sa Marawi, mga kababayan, para bisitahin yung mga kabataan po na nag-aaral, yung mga estudyante na nag-aaral, at para bigyan din, mga kababayan, ng internet yung mga guru doon na nagtuturo sa mga kababayan Pilipino po natin na estudyante dyan po sa Marawi City. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po dito sa PTV. Alam nyo, mga kababayan, isang malaking sampal ito sa mga Duterte. Bakit? Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, after ng gera, dyan sa Marawi, hindi naman po niya, mga kababayan, natutukan yung pagpapaganda dyan po sa Marawi, at especially hindi po niya natutukan yung pagpapatayo ng mga bagong eskwelahan dyan po sa Marawi, mga kababayan, na makakatulong sana sa mga kabataan Pilipino po natin na nag-aaral dyan po sa Marawi. So ngayon, i-play po natin ito nakita nating balita galing po sa PTV. Kababalik pa lamang ng Pilipinas, ilang aktibidad na ang ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Mindanao
Una na dito ay ang pagbisita at paghahatid ng mas mabilis na internet connectivity sa mga estudyante sa Marawi City na naapektuhan ng kaguluhan noong 2017. Si Janessa Felix ng PTV Davao sa sentro ng balita live. Angelique, pasado alas 9 ng umaga, dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa barangay Sagunsongan sa Marawi City, Lanao del Sur upang personal na inspeksyonin ang temporary learning spaces o TLS para sa mga estudyante na dito nag-aaral. Ito ay bahagi ng commitment ng Pangulo na gawing mas accessible ang edukasyon para sa mga kabataang Pilipino. Binubuo ito ng 5 paaralan mula sa Marawi City, kabilang na ang mga apektado ng Marawi Siege noong 2017, kung saan dito muna inilagay para sa pansamantalang pag-aaral ng mga bata. Kabilang dito ang Mambuay Elementary School, Bangolo Elementary School, Marawi Central Elementary Pilot School, Marawi City Elementary School at Dansalan National High School. Nasa mahigit 700 mag-aaral, mayroon ng temporary learning spaces sa Marawi City. Ito ang paraan ng Pangulo upang masiguro na magpapatuloy ang suportang pang-edukasyon sa ligtas na lugar ang mga mag-aaral na apektado ng Marawi crisis noong 2017. Biruin nyo mga kababayan eto, higit 700 na estudyante ang nag-aaral sa naturang temporary learning space mga kababayan. Ibig sabihin, temporary learning center. Biruin nyo, hanggang ngayon, temporary pa rin mga kababayan yung paaralan na mga kababayan Pilipino po natin na kabataan dyan po sa Marawi. Di ba kung maayos na presidente sana itong si dating Pangulong Duterte, since mga kababayan hinamon niya yung Mauti Group na naging dahilan ng pagkasira ng Marawi at matinding gera dyan sa Marawi City, di ba dapat ang una niyang pinakatututukan mga kababayan yung mga paaralan dyan po sa Marawi para makabalik sa pag-aaral yung mga kabataan po dyan. Pero kung titingnan nyo mga kababayan nung bumisita, etong si Pangulong Marcos, talagang makikita po natin na temporary pa lang itong mga learning center mga kababayan dyan po sa Marawi. Ibig sabihin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po talaga niya natutukan ang Marawi bagkos na pabayaan po niya after ng gera. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Personal din na nasaksihan ni Pangulong Marcos ang installation ng isang Starlink internet unit. Diba? Ito ay upang magkaroon ng reliable internet connectivity hindi lang para sa mga guro pati na rin sa mga mag-aaral. Magbibigay din ng isang Starlink internet unit sa mga eskwelahan na nasa liblib na bahagi ng Marawi gaya ng Bangon Elementary School, Bakarat National High School, Angoyaw National High School at Kabasaran Primary School. May dagdag suporta rin mula sa Office of the President gaya ng mga school bags at iba pang school supplies sa lahat ng enrollees sa Temporary Learning Spaces o TLS. Ang TLS ay isang emergency education initiative pagkatapos ng Marawi Siege noong 2017. Bakit kaya hindi na lamang po ganito yung gawin ni Sara Duterte na trabaho? No, yung bumisita siya sa mga kababayang Pilipino po natin na nasa laylayan talaga ng Pilipinas mga kababayan at tulungan niya. Tularan niya ang ginagawa ng presidente, hindi yung magta-travel abroad po siya, tapos pagbalik niya ng Pilipinas maninira siya sa gobyerno at wala siyang ibang bukang bibig kung hindi masama ang ginagawang pagtatrabaho ng ating gobyerno. Biruin niyo mga kababayan si PBBM, kahit na sobrang busy ng presidente, talagang tinututukan pa rin po niya yung mga nasa laylayan po talaga ng Pilipinas mga kababayan, yung nasa laylayan ng lipunan. Tingnan nyo, kahit sa Marawi mga kababayan, nakakarating si PBBM para siguraduhin na nakakapag-aral ng ayos yung mga kabataang Pilipino po natin dyan. Para siguraduhin na may mga bata na may magandang paaralan mga kababayan at para siguraduhin din na may internet yung mga guro na nagtuturo dito sa mga kabataang ito. Kasi nga mga kababayan, alam nyo kung tutusin, ang pangarap talaga ng presidente at gusto po niya mangyari ay mapadali ang buhay ng bawat mga kababayan po nating Pilipino. Pero sa kasamaang palad, mahirap naman na presidente lang yung gumagalaw at yung pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ayaw na nga makipagtulungan, sinisira pa ang diskarte at trabaho ng ating gobyerno. Ano po? So ngayon, yung mga gustong sumuporta kay Sara sa 2028, walang problema, suportahan nyo, lokohin nyo ang mga sarili ninyo hanggat gusto ninyo. Nagsilbi itong
bilang makeshift classroom sa areas na ang mga paaralan ay nasira o kasalukuyan pang hindi binubuksan dahil sa gyera. Ito ang mga modular structures o repurposed buildings na dinisenyo para masiguro ang pagpapatuloy ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral sa kabila ng patuloy na recovery period. Angelique, pagkatapos nga ng pag-inspeksyon ni Pangulong Marcos sa temporary learning spaces sa Sagunsongan ay dumiretso ito sa Dansalan Integrated School upang personal din na mag-inspeksyon na kabilang din sa post-conflict education infrastructure ng Marawi City. Mula dito sa Marawi City, Lanao del Sur, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayan mga kababayan ha, maliwanag naman po na personal pong bumisita itong si PBBM, nagdala ng mga school supplies, nagdala ng mga pangunahing pangangailangan ng mga estudyanteng Pilipino na nag-aaral po dyan sa Marawi mga kababayan. Especially, nagpakabit din po ng mga internet. Ano po, etong si PBBM, dyan po sa mga paaralan dyan sa Marawi, para na sa ganun mga kababayan, kahit papaano, magaan yung pamumuhay, especially ng mga guro na nagtuturo doon sa mga estudyante, at may internet sila na sapat mga kababayan para magamit ng mga guro na nagtuturo dyan sa mga estudyante dyan po sa Marawi. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, dito po sa next topic po natin na kung saan kahit po sa Elon Musk suportado ang ginagawang trabaho ng presidente at suportado yung pagbibigay mga kababayan ng internet ni PBBM diyan po sa Marawi mga kababayan, at higit pa diyan napabilib po ni PBBM etong si Elon Musk mga kababayan sa ginagawang trabaho mismo ni Presidente Marcos, lalo na nung bumisita po siya diyan sa Marawi at nakapagbigay po siya ng internet sa mga kababayang Pilipino po natin diyan sa mga eskwelahan diyan po sa Marawi. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Bumilib si tech billionaire Elon Musk sa digital initiative ng Marcos administration. Nirepost kasi ni Musk ang news article tungkol sa pag-donate ni PBBM ng Starlink internet kits diba? Sa mga estudyante sa Marawi City. Alam naman natin yung Starlink mga kababayan ay negosyo po yan ni Elon Musk. At yan po mga kababayan ay isa sa pinaka maganda na internet connection mga kababayan, lalo na kung ikaw ay nasa liblib na lugar. At alam naman po natin na ang Marawi mga kababayan ay isa sa pinakaliblib na lugar din mga kababayan, especially yung mga paaralan dyan. Layunin nitong i-boost ang digital access ng mga estudyante at guro habang nag-aaral. Ang Starlink ay subsidiary ng SpaceX na pag-aari ng world's richest man. Nag-inspeksyon din si Marcos sa ibang pasilidad sa Marawi na patuloy na bumabangon matapos atakihin ng Maute militants noong 2017. Ayan. Kita nyo mga kababayan ha, yung ginawang problema ni Duterte dati, yung ginawa ni Digong dati mga kababayan, si PBBM na po ang umaayos. Kaya nga isang malaking sampal po ito sa mga Duterte dahil yung ginawa po nilang pagpapabaya dati dyan po sa Marawi, mismong si PBBM na po ang gumagawa ng paraan para matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin dyan po sa Marawi City mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, napakagandang bagay po ng ginawa ni PBBM na ito na kung saan nagpakabit po siya ng mga internet provider diyan po sa mga eskwelahan diyan sa Marawi para nang sa ganon may magamit yung mga guro natin na internet connection kung sakali na na makakatulong sa kanilang ginagawa na pagtuturo sa mga kababayang Pilipino po natin na estudyante diyan po sa Marawi mga kababayan. So yan yung isang patunay at halimbawa na nagtatrabaho ng maayos ang gobyerno ni PBBM. Sa kasamaang palad nga lang, merong pangalawang pangulo tayo ng Republika ng Pilipinas na nagta-travel abroad pero wala namang nakukuhang foreign investor mga kababayan. Ang pinakamasakla pa dyan, nagta-travel abroad pero puro lang paninira sa Pilipinas yung ginagawa. Ano po, at puro pansariling interes yung tinatrabaho sa ibang bansa na kung saan kumukuha ng suporta para sa darating na 2028 national election. Ano po? Anyway, comment below na lamang po kayo mga kababayan na kung ano po masasabi ninyo hinggil po sa naging pagbisita ni PBBM dyan po sa Marawi at pagtulong ni PBBM at pag-inspection dyan sa mga paaralan dyan po sa Marawi. Dahil alam naman po natin mga kababayan, once na bumisita ang presidente at nag-inspect
diyan po sa mga paaralan, yan po ay ipababago mga kababayan at magpapatayo ng mas maayos na pasilidad para makapag-aral ng mas maayos yung mga kabataan diyan po sa Marawi.